Guys, anong ginagawa niyo kung tinanong ko kung cam set na ba? Tapos, hindi pa talaga kayo satisfied sa nasa camera, sa ilaw, sa angle. Ginagawa niyo? Oo na lang. Kasi wala na oras. Gets. Ano pang gagawin? Feeling ko at first, kung no first time ko lamang maging DOP sa'yo, sa first film mo, nung narinig ko yung cam set, sabi ko, ano yung cam set? Sabi ko, ano yun? Nalilito ako, sabi ko, nagpanik ako, sabi ko, cam set. Tapos, nag-take. Oo, nag-take tayo. Ang bakit ng footage? May mali ilaw pala dito, may ganito. Anong scene to? Ano ba yung scene na yun? Feeling ko sa publication room yun sa ICYMI. Gets. Oo. Okay. So, ayun nga, natakot ako. Natakot na talaga ako sa kanya. Nung narinig ko, ano yun? What's that word? Ayun lang. So yun, cam set is, sa mga di ba yung alam, cam set is basically, okay na ba yung camera? Like, lahat ba ng ilaw and everything, okay na. Meron din tayong PD set. So, like, set na yung PD and all. Ayun. So, yes, before we start, pakilala muna kami. Ako nga pala si Jade at naniniwala ako na yung DOP is like the second co-artist ng isang director sa pelikula niya kasi sila talaga yung nagka-capture ng visuals, ilaw, ganyan. So parang kung may isang taong kabisado yung pelikula bukod sa director, dapat yung DOP siya. Ayan, kasama ko ang dalawa kong DOP sa dalawa kong recent na films. Pakilala kayo. Ako si Varias at naniniwalang ang DOP ang isa sa pinakamahirap i-explain sa mga tao. Alam mo, kapag sasabihin mo, nag-DOP ako sa isang pelikula. Ano yung DOP? Director of Photography? Di ba pelikula yun? Bakit yung may photo? Ako naman si Gabriel Gonzalez, ay isa pang DOP ni Jade sa kanyang film sa ICYMI. Naniniwala ako na ang DOP actually, narinig ko lang to sa isang workshop namin. Ang DOP ang second highest sa director dahil kahit may AD tayo, they still believe na ang DOP ang pinaka-importante role dito sa pelikula. He's the one who's going to set how the film looks, how everything looks in the camera, how everything is stationed in the camera, and how it's going to feel from the camera. Parang intro. And yeah, guys, welcome to Podcasting's A Vision Media Podcast. Ayan, sige. So start na tayo, no? To be like transparent, guys. Ano sila? Grade 12 tong dalawang to. So, yun. So nahila ko sila sa mga films ko kasi malaki tiwala ko sa kanila. So, ayun. Sige, start tayo, no? Paano ko kayo nahila as DOP? Like, sa nagsimula yung, like, may background ba kayo sa camera? Ano yung background nyo sa work ng cam department overall? Kasi, okay, ang first experience ko with prod was actually last year, March din. This day din yata. Tapos, nakita ko lang yung setup. Lutong bahay to. Lutong bahay. Sinipanalo last year. Oh. Tapos, ang cool. Tapos, kasi alam ko meron mga gamit na kulang-kulang. So, ginagawa nila ng paraan. Tapos, kahit parang kulang yung gamit, ang ganda pa rin ng kinalabasan. And also, kapag may mga projects si Jade, let's say, kapag magko-cover ng isang event, gano'n. Kami yung mga tinatawag nila. Pero prior to that, may experience ka with events. Events. Doon talaga sa SC. Yeah. So like, doon talaga na-form yung like camera experience. Pagko-cover ng sa photo. And photo joint ka ngayon sa... No, basta photographer ako. Basta photographer ka ng events. Okay. Ayan. Yes. So like, yung background niya more on that. Photo. Ikaw, paano kita nahila as DOP? Ano nga ba? Hindi. Alam ko na. Oo. Like, binasa mo yung script. Oo. Nalala ko na. Ito. May pinakita sa akin si Jade na pelikula ng ano. So, it's called In Case You Miss It, or ICYMI, by the way. Kung kailan release niyan. ICYMI depicts such a very, very important role in my life na nagre-relate kami dalawa doon. Nung Basta binasa sobrang gusto niya yung material. Yes. Tapos dahil sobrang gusto niya yung material, parang, sige, G, ako magtrabaho dito. Tapos biglang sinabi ko, ikaw na DOP ko. Doon ako nagulat. At first, hindi ko nga alam kung ano yung DOP. Yun, hindi ko alam. Sabi, ba't sa DOP? Siya pala yung namamahala sa overall ng camera, yung overall feels. Nung nalaman ko na parang, oh my gosh, ang laki pala ng role neto. Inabahan ako. Sana anong gagawin ko dito?
Kaya, tapos, mga January last year yata yun, doon mo ako tinap doon, no? 2020, no. Sinulat ko yung script January 2024. Tama. Oo, January. So parang that time, iba pa yung title ng script and all. Parang second draft pa lang siya. Mm-hmm. So like, alam na talaga niya like a year prior to shooting na siya na yung DOP. To be fair, kaya ako naman siya ginawan DOP kasi we've worked on many projects in the past. Editor, sound, diba? So parang, tapos medyo confident ako kaya niyang ma-execute yung vision ko. So parang sabi ko, okay, hindi man siya ganun, like, pareho silang hindi ganun ka-experience in the sense of, like, camera. Like, si Varias, ang experience lang niya sa cam dep was, in case you miss it, di ba? Cam up. Cam off. So parang, pareho silang wala ganong experience. Pero sabi ko, sige, kaya yan. Kasi, like, we're really close friends. And feeling ko malaking factor siya para mag-gets nila yung vision ko. So parang, like, sobrang exchange lang kami, usap, ganyan. Tapos, sige, let's talk about the process naman ng pag-DOP. So, ang pinakamadugo actually, feeling ko hindi sa shoot yung pinakamadugo sa kanilang dalawa. Ang pinakamadugo ay tinatawag nating shotlist. Ay! So, go, kwento. Kung Ako ba muna? In a sense, parang nung una ko narinig yung shotlist, kailangan may plano ko paano yung magiging shots mo. Kung high ba, high level, low, close up. And last time na nag-work ka on a film was time out. Hindi tayo nag-shotlist nun. Kasi dati may belief pa ako na yung shotlist ay it hinders, like, dati as a director may belief pa ako na yung shotlist, it hinders creativity on set. So parang nakukulong ka sa kung ano yung shinotlist mo. So parang may ganun pa akong belief. Pero first time ko talaga nag-shotlist sa isang pelikula ko, ICYMI. Tapos, sige, paano yung, anong thoughts mo habang ginagawa natin yung shotlist? Kasi ang tagal natin, no? 2 weeks? 3 weeks? Oo, 3 weeks na break, na hindi ko pa consistent. Nung una ko yung ginagawa, actually, hindi ko rin nakita yung sense ng paggagawa ng shotlist eh. Honestly, hindi ko nakita yung sense ng paggagawa nun. Sabi ko, bakit hindi nila rekta yung shoot? Kasi alam naman natin yung material natin at first. Pero, tinatamad pa nga ako gumawa ng shotlist. So parang ang nangyari sa amin nun guys, parang 3 hours, 1 sequence. Oo, ganun na nangyari. Kasi kung ano-ano na nangyari sa akin, sa amin palang dalawa, na parang, okay, ganito, ganun. Pero, when, Saka may weird process ako sa shotlisting. So basically, parang shotlist kami, tapos, ay may ganitong shot. So search ko yung pelikula, tapos papapanood ko yung isang buong short film. Tapos ang tagal, kaya kami tumatagal. oo. So may ganun akong process na ganun akong process in terms of like, pag-shotlist. Tapos ano pa nagpatagal dun? Ano pa ba? So yun guys, sorry for the interruption, nalubat yung camera. Pero, kaya dapat may V-mount. Okay. Nag-gets kami sa mga jokes na gumaganyan. Hindi, pero yeah. So, yun nga, ano pa ba nagpatagal nun? Naghahanap tayo ng mga references, pero actually, mostly Ang hirap kasi like, wala, like, nakatulong yung shot deck, to be fair. Oo, shot deck. Isa sabihin ko rin shot deck. Not sponsored by the way, Ah. pero parang Pero it helps. So basically, it's a website guys, na parang if you want a wide shot na high angle na neon lights, yun lang ilalagay mo. It will help you, it will show you pegs. Kung ano yung yun. Tapos, siguro pinakamahirap na treatment is, yung script kasi, ang hirap niyang i-transform into visuals minsan. Like, yung dialogue na to, parang okay lang ba? Sure ka bang isang wide shot lang yan? Ganyan. It's parang, aside from that, isipin mo yung time. Like, ilang time lang tayo to shoot this? 1 hour lang yan, ganyan. tapos may setup kasi. Oo. Tapos, Oo. yun yung usually nagpapatagal. Ikaw, process ng shotlisting natin. Okay, nakita ko yung shotlisting kasi napapanood ko kayong dalawa. Tapos, hindi ko maintindihan kung bakit kayo tumatagal ng sobrang tagal. Sabi nyo, abutin kayo ng isang gabi, isang sequence lang. Like, ang pinaka-average natin is like, I think, 1 sequence, 1 hour. Oo, 1 Parang hour. yun yung parang best namin, like walang ibang distractions. 1 sequence, 1 hour. Pero kasi, nung tinry ko na rin mag-shotlist, hindi ko maintindihan. Kasi meron akong gustong gawin, tapos ito naman. Bakit ganyan? Hindi naman yung gagana. Tapos marami ding instances na meron ko nakikita ang shot na pwede. Pero sa actual location, Yung hindi siya hindi nagmamatch. mag-match yung location. So minsan may pictures kami ng location, okay, may space ba yung camera for this? Ay wala, kulang ng space ng camera. Important yun. Kasi di ka naman naka-phone. Diba?
So, ang laki-laki ng camera. Oh. Like, depende sa gamit mong camera. Tapos, I don't know, yung process kasi natin ng shot listing, medyo weird siya. Kasi di natin alam yung location nung simula. Nagsimula tayo ng mag-shot list, wala tayong location. Wala tayong location. Kasi yung cafe natin, na-lock lang natin like 5 days before. Before. Oo. Tapos meron ding mga times na sobrang tagal. Tapos aabot kami sa ilang hours lang. Wala kaming matatapos na sequence. Pero Isang madidrain ako. Okay, ang draining. Draining siya. Kasi kailangan rin ng maraming creativity when it comes to that. Kasi visualize mo yung words lang. Tapos kailangan mo ipakita siya sa screen. So paano mo yung gagawin? Tapos yung sasabihin ko, diyain na natin. Cut in Yes. dito, cut in dito. Oo. So parang ganun yung nagiging process namin. Pero, gano'n ka-importante yung shot list? Very. Bakit? Hindi ka makaka-survive ng walang shot list. Kahit, okay, sabihin mong pupunta ka ng location nyo, nang wala kang shot list, tapos isa-scout mo lang yung location, magtitingin ka kung saan kayo pwede mag-shoot. Hindi eh. Kasi tatagal kayo, tapos madadala yung buong pelikula. I'd argue nga kahit docu yung sinushoot mo, mag-shot list ka pa rin eh. Like, kahit docu yan, parang may list ka dapat ng shots mo. And it helps with the AD. Alam ng AD na 4 shots, 5 shots ka lang dito. Mag-a-adjust yung AD mo ng oras. Ganon. So helpful yung shot list. Tapos, ang akala ko kasi nung nakukulong ka sa ginawa mo, turns out, hindi ka nakukulong sa ginawa Parang siyang mo. guide. It's just a guide. So kunwari ang idea ko dito wide siya, tapos nakahanap ako ng puno na pwedeng i-foreground doon. Mag-a-adjust ka. At least alam mo na kunan mo yung wide shot na gusto mo, ganyan. So parang very helpful siya. Tapos parang, yun nga, treatment, tagal natin pinag-usapan kung handheld ba tayo, static, gimbal ba to, o talaga bang shoulder rig. Tapos yung treatment ko is very conventional cinema, tapos yung kanya indie. So medyo di siya nag-match. Oo. Pero nagawa namin siya ng paraan, guys. Watch Let's Go Somewhere Else. This Cine Panalo. Yes. Ayun, next naman, shoot mismo. Ano yung pinaka, like, tumatatak sa inyong memories niyo from shoot? Like, specific scenario. Sige, ikaw ICYM, ikaw LGS. Ikaw na muna. Ano ba tumatak sa akin? Ang dami. Pero siguro what I could say is... Specific anecdote. Ano ba? Ang hirap mag-isip eh. Ikaw muna. O sige, ikaw nga muna. May time doon na sobrang hirap ilawan ng scene. Alin doon? Yung pinakaunang scene, dumating kami doon sa location, tinitignan ko yung location, kasi cafe siya, tas gabi. Hindi ko ma-imagine. Alam mo yung pupunta ako doon, titignan ko kung paano ito magmumukha sa camera. Hindi ako fan. And I think the biggest difficulty we had was, you were also cam-opping that time. Oo, kasi kulang kami sa Kasi tao. wala kami ng tao. Yeah. So, yun. Ba't siya tumatak sa'yo? Kasi ang hirap. Tapos, alam mo, malapit na kayo mag-shoot. Hindi mo pa rin alam kung paano ito iilaw. Kasi, ang weakness ko with DOP is yung pag-iilaw. Lights. Parang yun yung sa lahat ng bagay, hindi ko napag-aralan. So, andun kami, siya pa rin yung nag-guide. Ng lights. And hindi rin naman ako, like, gusto ko DOP pero like, di ko rin master ang lights. May gaffer naman tayo na big help. Yeah. Pero, yun nga, parang minsan, parang kailangan kong, okay na to, isang ilaw lang. Bakit tayo mag-iilaw ng 5 dyan? Mga Tumatagal ganun. dun sa So, lights. may mga ganong, ano ako. Tapos, yun, yung flagging lang rin natin ng ano eh. Kasi, if pansin nyo naman sa directing ko, di ako ano sa ilaw eh. Di ako... Kung pwedeng hawakan, hindi na ilalagay sa mga. Hindi, at hindi ako very heavy sa like, gusto ko sobrang perfect ng lighting na to. Basta gumagana. Parang siya. basta kita yung eksena, parang ganun yung direction ko. Kasi mas focused ako sa, like, light the scene properly, we're done. You don't need to do anything extravagant with the lights. Parang yun yung ano ko. And feeling ko nakuha naman nila yung dalawa. Like, feeling ko nag-struggle naman sila ng simula. Pero like, nag-gets din nila. Ikaw, ano yung... Nalala ko na. So, pinaka-favorite ko, yung favorite shot ni Jade, naging favorite shot ko rin. Yung shot natin na yung camera nasa second floor. Tapos wide shot, extreme wide, siya. extreme wide. Extreme wide siya. Yung monster-inspired. Monster-inspired yung shot na yon na nakatutok sa kay Jasper pati kay Kiefer dun sa bench. Tapos... Sobrang ganda ng shot na yun. Sabi ko, parang 5 PM na yata yun. Hindi, yun yung sinabi ko sa'yo this time. Guys, shoot na natin yung final scene. Take your time. Kahit isang extreme wide lang yan na 3 minutes wala akong pake, okay na ako doon. Ayun.
Kaya sobrang panik na kami nun. Kinakabahan na rin ako nun kasi last shooting day na lang yun sa amin. Tapos, yun nga, habol natin araw. Mm-mm. Dumidilim na talaga ha. Like, kita mo na talaga yung pagbaba. Tapos sasabihin niya sa akin, mag-raise na ako ng ISO. Oo. Yun yung kinakabahan ko rin din doon. Kasi alam naman natin. Guys, note ha, ganito. Dahil extreme wide shot siya, hindi mo ba iilawan yun? Unless meron kang like 1-200 watts tapos 12 by 12. Tapos ang meron lang kami 600 noon. That's the highest Oo. natin. So parang walang point na ilawan siya. Hindi na Kasi like yung background din, kita yung sky and all that. Basta ganun, extreme wide yung shot namin. So parang, paano to? So like, sabi ko, okay, shot list. Pareho yung may extreme wide, kunin natin extreme wide. Thankfully, hindi tayo nag more than 3 takes for that scene. Tapos, dahil hindi tayo nag more than 3 takes, may natirang time. Tapos, alam ko sa shot list natin may 5 shots pa yata, or 4 shots. Sabi ko, shoot ka na lang isa pang additional shot kung anong kaya ng ano mo, kung anong gusto mo. So, hinayaan ko siya kung anong angle gusto niya doon. Tapos, ayun, thankfully yung dulong shot, medyo kinailangan na namin mag-ilaw talaga na pavo, yung basta yun. Tube. Oo, so parang, yun. Pero overall, smooth naman yung, like, I think that was a stressful scene. Pero like, dahil alam namin kung ano yung gusto namin gawin sa scene na yun, na-execute siya. Tapos, sige, yung pag-office. Tapos, may isa pa. Pinaka-favorite shot ko rin dun is publication office. Doon na nagre-revolve around yung yung story Funny. namin. For the first time ever, nung first time ko lang gumamit ng ng ilaw na 600 watts, na nagulat ako nung binagsak na namin yung ilaw dun sa Bintana. Sa bintana. So basically, 600 watts, meron tayong 4x4 na diffuser sa harap nun. Tapos binato namin siya sa bintana para magmukha siyang sunlight. Oo. Tapos nagulat ako, ang ganda. Grabe, first time ko lang nakaranas ng ganun, ng artificial sunlight. Tapos sobrang ganda ng bagsak sa sa scene. Kaya sabi ko, wow. Kasi, alam ko pinag-uusapan natin yun, pero parang hindi mo pa talaga na-get. Oo, di ko talaga na nag-get at first. Nung nakita ko siya sa camera, like, wow, ang ganda! Grabe talaga. Yun yung sinasabi natin, overexpose the shot. Overexpose the scene. Then adjust your camera with NDs or something. Tama doon. Okay. So bakit mahilig tayo sa promise kit? I can attest to that. So bakit nga? It gives bloom to the scene. It gives bloom to Meron the camera. siyang dreamy vibe na hindi mo makukuha sa normal na. Pero huwag kayong like, alam ko na ako 1/4 na tayo nun. Oo. Kasi gusto ko lang yung softness sa scene. Pero depende sa director yun, may mga director na gusto yung sharp edges and everything. Ayun, pero like, I think that all the three of us agree that promise is good. Tapos kung magkakaroon man ako ng isang pelikula kami dalawa, baka mag-promise na lang kami araw-araw. Ayun, so like, yeah, promise is good. Tapos may isa pa from LGSE, yung gumamit tayo ng fog machine. For the first time. Kasi meron siyang specific look na na-emphasize yung dating ng ilaw. Kasi nga, di ba, gabi siya. So, parang meron siyang misty It adds, like, sa air. ang way kasi niya, di ba yung ilaw pag binagsak mo gano'n, hindi mo Hindi nakita mo makikita yung waves. Like, makikita mo na siya bumagsak sa pader, tapos nag-smoke machine kami para makita yan. Ano pang memorable mo sa Pero LGC? since... okay. Sobrang light dependent niya. Kasi nga, yung buong LGSE is gabi. Gabi yung timeline. And guys, like, okay, gabi na siya. Ayun nga, so yung day 1 namin, talagang sobrang busy na kalsada. Maginhawa to guys in UP, ay like near UP. So parang sobrang busy na kalsada, ang ingay. Yung ilaw di namin makontrol. Parang, ang alam ko, 900 watts yung ginamit natin sa labas. Ayun, basically, like, the entire film is set at night. So, yun muna. Tapos, May time doon na feel ko sobrang powerful ko. Alam mo yung outpost ng police sa kabilang street? Pinapatay ko yung ilaw kasi nagre-reflect. yung gumagano, yung blue, Yung blue red. tsaka red. Napatay pinapatay mo pala yun? Hindi ko na narinig yun. So, na yun lang namin nalaman. Sabi ko, alam ko, nirace niya yun. Sabi ko, hindi okay na yan, tanggapin na natin yan. Hindi, kasi nagre-reflect eh. Pinapatay namin yung ilaw. Tapos yun yung guys, alam mo yun, kasi through the mirror yung shot namin. Di ba busy kalsada yung labas? So parang, flag, ito, tama ba to? Okay, flag number 1. Okay, may isa pang reflection dito. Flag is yung parang black na, basta yung black na parang plain na pwede siyang iharang lang sa ilaw. So parang ang daming flags. Tinatansya niya yung... Okay guys, okay na yun. So, ayun, literally, yes, medyo stressful ang ilaw. Tapos, since first scene ba siya? First scene. Doon kasi, ang first scene mostly, siya yung kumakain ng oras at nagpapadelay.
So sobrang madadali May rule namin. din kasi tayo na sa day 1, first scene, like, hinahanap pa talaga yung tempo sa tempo ng AD, DOP direct, tempo ng PD, tempo mo with your cam depth, diba? So parang matagal talaga yung first scene. Ayun, so kasi hirap ako mag-compromise. Ang dami pa rin reflection, ayaw ko pa rin i-shoot. Pero ito, wala na oras. Tinake na namin. Yun. Pero okay naman siya. Okay naman siya, diba? Parang, minsan kasi parang, would I take the shot badly? Like, would I risk the other scene sa dulo? Para lang ma-take ng mas maganda tong shot na to. So parang yun na rin yung parang role ko with AD. Parang ako sabi kay AD, ano bang acceptable natin dito? Sabi ng AD, hindi na talaga kaya, wag na, ito na, shoot na yan. Oh. Shoot na namin, ganyan. So parang, yan, madami siyang compromises doon. Pero sige, let's talk about making compromises. Since pinag-usapan yung dalawa kanina yan. Sobrang hirap. Kasi, okay, ang inisip ko na style ko, magiging perfectionist ako. Susunod ako sa kung anong sinaset ko dun sa ano yun? Shot list. Sa Shot list. Ang daming hindi nasunod. Tapos, nung first day na shoot, sabi ko, ang daming hindi nasunod. Parang hindi maganda yung kakalabasan ng pelikula. Pero pinanood mo. Okay siya. Di ba? Gumagana lahat. Ikaw, ang dami rin di nasunod. Dami rin di nasunod. Nagtanggal pa kami ng, wait lang. Nagtanggal pa kami ng eksena sa nagtanggal tayo ng scene sa ICYMI. Like as in, nag-decide ako hindi na i-shoot tong scene na to. Oo, yun dapat, sa simula dapat yun, di ba? Oo. Tapos nalala ko rin sa classroom din na may dapat ilawan tayo doon. Na... Wala lang kasing time. Nagagalit na siya kasi hindi niya makuha yung tamang ilaw. Oo. Tapos nung tinignan mo sa edit, Okay naman pala siya. So, na problema na pala ako na okay naman pala itsura niya. hindi, to be fair, na pag-uusapan naman namin yung like after that, okay, mali tayo. Dapat ang pinakaunang pumasok sa utak natin noon, i-overhead yung ilaw. May C-stand naman tayo na kaya yun. Anyways, yun. Next, let's talk about siguro memorable in terms of shoot. Memorable in terms of equipment. Marami masasabi. ICYY muna. Marami masasabi si ICYY muna. Memorable sa equipment. Ang pinaka-memorable sa akin yung 600 watts na yun. Bakit? Honestly. Yun yung nagbigay sa akin ng what the heck? Ang ganda ng tapon nito. Ayun nga, yung sunlight. Tapos, naka A7 tayo dun, no? First time ko lang humawak ng cinema camera, ng Hindi yung cinema camera. Hindi, yung cinema lens. Cinema lens. First time ko maghawak ng mga cinema lens. Ang ganda niya. Tapos, Hindi, alam ko na yung biggest shock natin nun. We're both APS-C shooters. ayun, oo. Hindi kami nagpo-full frame by the way. Ito rin yung first film ko na literal na gumamit ako ng like full frame cam. Kasi parang, dati kaya naman kasi mag 4K ng mga APS-C. So parang usually APS-C na lang yung gamit ko. Pero since medyo may budget dito, ganyan. So medyo nagawa namin ng paraan na full frame siya. Tapos, yung kilala namin na 30mm, hindi na siya yung 30mm na Oo, kilala namin. mas maano pa siya. Ang wide niya pa. Grabe, yung 50 siguro ng full frame na yun, parang 35 lang siya sa APS-C. Parang ganun, no? Oo. Pero siguro iconic din sa akin nun, yung nag-shoot tayo sa kabilang side ng kalsada. Ay, oo. Mga ano. Shoot tayo sa kabilang side ng kalsada, tapos pina-follow shot namin yung actors and ganyan. Tapos parang ang dami nang tumitingin sa amin and everything. Tapos, naalala ko nun, ang daming change lenses nun, no? Oo. Kasi akala namin enough na yung 50, 85, ganyan. Ayun, ikaw, equipment. Marami ito masasabi. To be fair, okay, thank you to MFP Rentals for providing LGSA's equipment and other Cine Panalo films. And sobrang gaganda ng equipment nila, guys. And sobrang gaganda ng equipment nila. Parang pang pelikula na talaga siya na like hindi na student film. Kumuha tayo ng Promise. Kumuha kami ng Promise na filter, tapos ina-attach kasi siya dun sa matte box. Wala silang attachment na kayang malagay yung Hindi, filter. like, alam ko may magnetic attachment kasi siya, nawawala yung magnetic attachment. So kahit gawan siya ng paraan, So, compromise na natin na wag. wala talaga. First compromise na namin nun. Pwede natin Wala siya kang antayin, pero kukunin pa kasi siya sa kung nasaan naiwan yun. Kaya lang, May ganyang delay din tayo sa ICY. Wala tayong cable ng Okay. monitor. Ay, oo nga pala. hindi siya big deal. Tapos, Kasi ano pa yan? hindi, pero like, napansin na natin siya setup pa lang. Tapos, minadali na lang natin na parang, alam ko First nag-shoot take tayo, pa lang yata. nag-scene 1, yung first scene namin nun, tinik namin without, wala kami monitor. Wala kami monitor. Like, yung camera na lang.
Tapos sa further sequences na lang nagkaroon, kasi nakabili kami ng cord. Ayun, ano pa? Tapos since parang hindi tayo nakapag-test nung gamit. Hindi tayo nakapag-demo. Alam Yun yung namin biggest yung mistake gamit. namin. Pero like, hindi alam namin- namin siya research-wise. Naaral namin siya like YouTube, any other source na pwede namin ano. And medyo na-demo ko naman siya nung magkasama tayo nun. Oo, Nung nag-demo tayo dun sa workshop nila. So parang na-demo ko rin naman yung ilaw, yung gamit. Ang hindi ko siguro natansya ng maayos was yung other stuff. Like, hindi ko na-realize na, di ba ang biggest mali natin lens? Lens. Lens decision. Tapos kasi zoom siya, ang hirap itan siya kasi hindi sila same ng focal. Oo, so, yun, medyo may mali. So guys, lesson from that, mag-demo test kayo kung kaya nyo. Like, alam ko most equipment rental, pati naman sa MFP, libre sa MFP. Ah. Tapos pati na rin sa other equipment rental, libre yung demo testing. Pupunta lang kayo sa studio nila and ano. So if may time kayo for that, kami rin kasi medyo kapos na talaga kami sa time dahil yun nga, Maraming rescheds kami, adjustments. madaming problems. So, if kayang anong term dito? If kaya nyo demo test, mag-demo test kayo. Pati kami, hindi kami nag-demo test. Oo. Pero kasi since siya, Sony pa rin yung gamit niya. So, Oo. medyo alam na Alam namin. nyo na We used yun. a Zcam. Oo, So, Zcam. medyo bago siya for us. Like, literally, kahit sa editing, actually, naninibago ako sa Zcam. Like, 900 gig yung... Actually, 900 gig yung grabe. 2-day shoot. Parang, moosh. Pero sige, okay. May time na gumamit tayo ng Dolly. Tapos kasi lagi ko siya nakikita sa big productions. Tapos nung nakita ko siya na sineset up, ang layo na nung narating ko. Gumagamit na ako nito. Alam mo yung... Okay, kasi kapag normal na shoots, syempre hindi ka gagamit ng ganun, di ba? Tripod. Tripod lang. Tapos nung nakita ko may gumagana na camera, kahit ako na-amaze ako. Ang ganda. Ang ganda niya. Ganda. Pero, sorry, di nagamit. Hindi nagamit. Ah. Hindi nag-work. Pero sayang. Pero ang ganda. Actually. Pero di talaga nag-work yung shot. Sa edit like okay yung shot itself. Hindi na talaga siya nag-work sa edit dahil yun, yung tempo, yung speed ng shots, ganyan. So yun din, parang as DOP, paano nyo tinatanggap pag yung favorite shot nyo hindi nagamit? Wala na. Oh. Ano ba yan? Hindi Sayang. ginamit ni Direk. Ano ba favorite shot mo sa ICY? Na ano? Yun pa rin, pero nagamit naman kasi, pero, ay hindi. May iba tayong shots doon na hindi nagamit, pero di ko lang talaga maalala. Meron ba? Feeling ko, Wala. wala naman yan. Hindi lang natin na-shoot yung Oo. dream natin na bus. Oo. Yung bus scene nga dapat kasali doon. Sa LGSE, may, aside dun sa tinapon ko, yung shot sa labas, ang dami natapon Kasi shots. merong dalawang long take na sobrang long take. Kalahati na yata ng buong pelikula. Yun. Ayun. So guys, interesting din yung long take kasi it tests the actor's like strength. So, panoorin niyo yung film para mag-gets niyo kung ano yung long take na yun. So yung dalawang long take na yun, wala kaming ulit. Second, no, 2 takes. 2 takes. Like, nag-take 2 yung isa, nag-take 3 yung isa. Sobrang galing. Okay. Galing na actors. Ayun, galing ng cast. Tapos kasi meron kaming treatment na handheld. Pero since kapag Oo, hinandheld yung siya daya. oo. Nakalagay siya sa tripod. Tapos maluwag. So ginaganon-ganon nung cam up. Tapos ang mukha siyang gumagalaw talaga. Ay, sa baba na yun eh. Ano, ha? Nasa baba sila. Oo. So paano nila i-shoulder rig yun? Nakaganon sila. Oo. Pero since may tripod naman, Tripod na lang. nakaganon na lang. Tapos ginagalaw Ginagalaw nila. Ganda. Yun yung favorite, yun ba yung favorite daya Yes. mo? What's your favorite daya memory? Yung sobrang dinaya natin yung eksena. Ano ba? Ano ba daya natin doon? Ay, si YMI. Ikaw, wala ka naman naalala? Wala na akong maalala. I'm sorry. meron. Ano talaga utak ko? Ano? Yung setup niyo dun sa classroom, alam niyo yung upuan hindi dire-diretso. Okay. Kasi yung ano, simpleng dahil lang kasi dapat kasi makikita yung camera may tinitignan si ano, yung isang main character namin doon. Kaya ang ginagawa namin, kasi di ba sa typical classroom, mag-line up yung mga chairs, wala lang, iurong lang namin para Tapos, match up sa camera. Kapag normal siya na classroom, parang nakaganon-ganon yung napakagulo ng classroom. Oo. Pero sa camera, nag-work siya. Kasi like, yung, basta yung angle stuff. So, yung ginawa rin adjust natin to yun the- ng timeout, di ba? Like sa timeout, di ba yung ano tawag dito? Yung round table sa gitna,
technically mas malapit pa siya sa couch. Pero sabi ko, hindi naman halata sa camera, ilayo pa natin. Naalala mo yun? Oo, naalala Tapos ko pinroll yun. back natin siya. So parang nagbuka pa rin, like ang laki na ng space ng actors to walk on there. Pero sa camera, mukha pa rin siyang malapit sa couch. Oo. So like may mga ganong camera daya. So ano pa ba mga favorite camera daya natin? Wala, yung ano, i-tight shot mo na lang yan para ano, madali i-cut in. O kaya ano, b-roll na lang para matabunan yung Kapag Hindi hindi na na kaya. yung kuha, tatakpan ng biro. Well, in fairness natin, hindi tayo nag-pick up shot. Tayo madami tayong pick up shot. Honestly, marami kami pick up shots. So pick up shots is, can you define ako na? Ikaw na. Pick up shots is like, you need to take entire sequence 13A. Kung ano yung sequence 13 shot A mo, full coverage. Pero you realize sa shoot na parang kailangan mo na siya i-split into half dahil di makuha ng actors or may something wrong. So magiging 13 shot A, tapos 13 shot A pick up, parang ganun. So like sasaluhin lang niya kung saan ka nag-leave off, ganyan. Ayun, lobat yung camera, ganyan. So nagpe-pick up tayo. Ayun, sige. I think yun lang naman yung pinaka-fun memories. Ako, siguro personally, pinaka-fun memory ko with camera department is Sinisagawan ko. Uy, hindi ako naninigaw ng camdep. Hindi, pinaka-favorite kong memory sa camdep is yung like, pag nakikita akong tinitignan nila yung monitor, like itong dalawa, pagka nag-DOP sila, tapos nakikita ko tinitignan nila yung monitor, tapos ang saya nila sa shot na nakuha nila. Parang doon ko nalalaman na, okay, they're happy with this. Nakita ko yun nung sinut natin yung shot na frame within a frame within a frame. Yung naglalakad sila pa loob na may dalang iced coffee. Doon ko nakita yung ngiting mong yun na gusto mo yung shot. Okay, naalala ko na. Ikaw naman, nakita ko yung ngiti mong yun dun Dun sa... sa... Yung sa loob. Sa village. Ha? Oo, yung sa video Yeah, village. sa video. Nakita yung sa video village, tapos meron kaming dalawang angle. Basically, yun yung dulo, di ba? Yung dalawang angle na nakagana. Makikita mo siya ng magkatabi talaga. Oo, so parang, yan. So parang, okay. Maganda siya. Nakakuha nila yung gusto nila. Ayun. So, I think last na to, before we end. Ano na lang yung tips nyo sa mga aspiring DOPs? Lalo na senior high pa lang kayo, di ba? Nakapag-DOP na kayo sa malalaking projects. So, Oo nga. Hindi na rin. Hindi lang din namin nare-realize, no? Grabe. Parang, yung iba like, yung iba mag-DOP sila, like, in college na pag nasa film school, ganyan. Hindi pa nga kayo mag-film na, Hindi kami Pat. mag-film. Oo nga, actually. Iba pa yung namin, course namin. Pero hindi naman daw sila titigil sa pagsama sa films. Yes. Ayun, so anong advice nyo sa mga aspiring cinematographers? Parang, okay, kasi don't try to cut that. Huwag kayong matatakot na mag-experiment. Kasi dumaan din kami sa sobrang daming revisions, lalo na dun sa shotlist. Marami kaming nakitang hindi gumagana. Pero kung gagawa kayo ng pelikula, tapos baguhan pa lang kayo, huwag kayong matatakot na mag-try ng something na bago. Yes. Ikaw? Para naman siguro sa akin, kung papasok ka pa lang sa world of DOP, Or aspiring camdep. or Sige, aspiring camdep, mga ganon, huwag kayong kabahan. Kasi yun yung pinaka-first na nangyari sa amin dalawa eh. Kinakabahan kami dahil si Jake kinuha kami, Sobrang laki siyang task. Oo, ang laking role. Kinakabahan kami. Alam ko yung biggest fear niyong dalawa is ang laki ng perang involved sa film. Yes. Oo, sobrang laki. Pero, basta ang kailangan nyo lang gawin, if you're going to take a big role for something like that, mag-camdep kayo, huwag kayong matakot. What all you have to do is to trust in yourself, pag-aralan niyo yung materials niyo, do your research with your equipments, and eventually everything will work out. Again, film is a process. It doesn't mean na yung output mo dapat napakaganda. Basta na-enjoy mo yung ginagawa mo. At nag-direct lang siya last week. Nag-directing debut siya ngayon. So guys, watch out for his upcoming film na hopefully Makapasok sa film fest. Yes. Ayun. And malaking tulong mo sa iyo nung pag-DOP mo sa akin dun sa project na yun. Yes. Bakit? Bakit? Doon ko natutunan lahat ng mga kailangan doon sa pre-production namin. Mag-shot list, mga ganito, ganon. So everything is, planado na lahat para sa shoot namin doon. Sige, Tsaka, let's say, kahit hindi ka tutuloy, kasi nga kami, hindi kami tutuloy sa film path. Marami kang matututunan dun sa process na hindi mo matututunan otherwise sa ibang experiences.
ayun, ako na lang, siguro na-mention nyo na rin naman kanina. Tip ko for aspiring camdep or cinematogs. Personally, like, nagka-camdep ako sa ibang films. Hindi pa talaga ako nag-DOP. Siguro I'd argue DOP ako sa mga dati kong films. Pero like kasi since 2021, I've been making like random films, ganyan. So siguro, ang pinaka-tip ko na lang is pre-prod is the key to a good film. Like, alam ko mukha siya nakakapagod. 8-hour meetings, 7-8-hour meetings. Ganun kadami yung meetings namin to prepare for it. And I think with that, aware pa rin kami sa lapses namin. So number 1, always prepare. Like, hindi ka iba siya sa events. Yung events nga, dapat nagpe-prepare ka din eh. Pero like, iba siya sa events na pupunta ka lang doon at mag-shoot. Iba siya. Parang isa yun sa mga realizations ko. Number 2, actually kaya ako sila kaya ko rin talaga sila kinuha kasi nga gamay rin nila yung events. So, parang gusto ko yung gano'n, yung sobrang bilis kumilos. Na parang, okay, shoot mo yung stage. Okay, 3 to 1, o may nag-shoot na sa stage. Gano'n. Parang, isa yun sa mga reasons ko ba't gusto ko rin talagang, I feel like events, kung magsisimula ka with events, that's a good place to start sa camera. Like, start as a photographer for events, start as a videographer for events. Yun. So, parang yun. I think yun yung number, like, yun. Yung last tip ko, pinaka-important tip, learn from your mistakes. I think sawa na itong dalawa, inuulit-ulit ko yun. Pero kasi, you're bound to make mistakes in every film. LGSE, madaming mali. ICYMI, madaming mali. Pero like, yun na yun eh. Itago nyo na lang yung mali sa edit, tapos focus on the next project. Pero syempre, ayun, parang, we just really want to focus on parang the process itself. Naniniwala ako na yun yung parang essence ng student filmmaking in the first place. Student filmmaking should be about, students learning and high school students learning it, no? It's not always about having the best output there is, but more about learning from the process. And you'll learn a lot from watching other student films. Agree? Yes! Meron din kayo na ibang student films kasi yung Hollywood narrative na meron tayo, hindi yun yung way mong gagawin. Bakit? Kasi kailangan mong i-acknowledge yung material conditions ng isang pelikula na meron ka lang ganitong budget compared to a multi-million dollar film na siguro kahit 80 meters away yung kayang-kaya ng camera ng HDR na makuha yung details from far there. Pero syempre tayo, we're working on a budget, we're working on certain working days, we're working with the AGL na 12-hour shoot lang tayo. So, yun, parang may mga ganun tayong bagay na kino-consider. Final question na lang, no? A good cinematographer or DOP is blank. Siguro sa akin, a good cinematographer is a good leader. Planner. Marami kang gagawin sa pre-production na wala makakapansin. Pero kapag nandun na kayo sa production mismo, ang laking bagay. Siguro sa akin, leader, kasi, again, DOP handle niya yung buong camera department niya. So, kailangan niya... I didn't talk much about that, no? Like, it's also a leadership role, actually. So, yun nga, siya yung namamala sa camdep, kaya kailangan niya matutong gamitin yung tao niya, matuto siya how to handle with certain things. Ayun. And siguro summary ng dalawang sinabi nyo, for me, a good cinematographer is a good communicator. Good communicator in the sense na alam niya kung paano i-communicate yung sarili niyang ideas with the director. Alam niya how to work well with people. Kasi you're not only working with the director, you're working with the PD. You're working with the AD, lalo si AD. Si AD na mangungulit na ganitong oras na lang. Diba? You're working with the producer who says na ito lang yung equipment na pwede, ganyan. So, yeah. I think that's the end of our episode. Pero before we end this, we'd like to invite you to yung isa sa mga films na pinag-uusapan namin, which will premiere at the Cinepanalo Film Festival this March 14 to 25. Part siya ng Cinepanalo Student Shorts. Set A kami. So, yeah, sana panoorin nyo ang Let's Go Somewhere Else, directed by me, DOP by Varias, and sound recordist. Yun. So, yun. Very interesting yung pelikula. Kasi, result siya ng... sige, siguro isa-isa na lang din. Parang, how do you relate to that film? Ikaw muna, tapos siya. Nako. Siguro with past mga kaibigan, mga ganito ganon, kahit matagal na kami hindi nag-uusap,
or kahit ano, kahit last interaction, siguro they still have a place in my heart. Mahal ko pa rin sila, and yun yung pinaka-tumatak sa akin, bakit ako nakaka-relate sa LGSE. Ayun. Tsaka yung alam mong mukhang masaya yung tao, pero hindi pala. Pero when you see them in real life na kahit matagal na kayong hindi pa rin nag-uusap, may pake pa rin pala yung tao. So, isa siyang malaking parang eye-opener din para sa maraming tao. And he's also the co-writer of that. So, yes. And siguro last ako, no, parang nagsimula talaga yung buong idea niyan sa fact na ang dami naka-follow sa atin sa IG na naging mahalagang parte ng buhay natin at one point in our lives. And minsan best friends pa natin sila at that point in our lives. Pero umaabot sa point na, I don't know, for various reasons, di ba, we drift away, hindi na tayo nag-uusap, or like, nagbabatian na lang ng happy birthday, pag birthday, ganun. Di ba? So parang, that's, I think, a weird thing, weird idea in my mind na updated tayo ng ganun sa mga tao. And I just really like to push that idea with this, na parang, the question really is, meron pa bang paki sa akin yung mga to? Parang ganun. And, yun, parang I just wanted to say na, like, to my other friends who are like that, na alam ko close kami at one point, I'd also really like to say na, like, ako personally nakikita ko yung buhay niyo. Pero wala lang rin akong, like, I just don't know how to reach out, or I don't know how to really, you know, say hi again na ganito and catch up or whatever. Pero naging close tayo, and may paki pa rin ako sa buhay niyo, at may paki pa rin ako sa inyo. So I think yun yung parang pinaka-idea ng let's go somewhere else, na parang, okay, takasan na natin itong and let's go somewhere else where our friendship can be redefined into something new. So ayun, that's it for our episode for today. You can get updates on the film sa aming page, Vision Media Productions on Facebook, and at Vision Media Productions on Instagram. Again, ako si Jade. I'm the director of the film. I'm your host. You can follow me on my IG at JADDD Morales. At kasama ko si Varias, and you can follow me also on IG and TikTok at LD Varias. And I am Gabriel Gonzalez. You can follow me on IG at I am Music Gabriel. And yeah, thank you guys. See you sa Gateway. Andun kami this March 18 for the gala screening, and on March 19 for the awarding. And yeah, this has been Podcastings.